Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, the Book of Proverbs, chapter 16, verses 1 to 3. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. To man belongs the plans of the heart. Sagutin natin ngayon yung tanong na, okay lang bang magplano tayo sa buhay? Ano po? Marami po kasi na sa tingin nila pagka nagpaplano ang isang tao sa kanyang buhay, ay parang pinangungunahan ng taong yun ang Panginoon. Ako po, ang pananaw ko po dyan ay kailangan magplano po ang isang tao sa kanyang buhay. Kasi po unang-una, tayo po ay produkto ng mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Tayo po ang nagdidesisyon, ano po. At sa buhay na ito, dapat piliin natin yung desisyon na nakakalugod sa Diyos, ano po. Pangalawa, alam niyo po, sa atin rin po binigay ng Diyos yung pananalangin, ano po. At ano po ba ang nakapaloob sa pananalangin? Sinasabi natin sa Diyos yung desires ng ating mga puso. Yung po yung sinasabi ng Mark 11 verse 24 at Psalm 37 verse 4. Kailangan yung ating mga desires sumang-ayon sa nais ng Diyos at humingi tayo sa Diyos ano po, upang malubos yung ating kagalakan. Kaya napuna ko po ito. Ano po, malaki po ang pagkakaiba ng buhay ng mga taong nagpaplano. Ano po, kahit papaano. Pero yung mga tao po na walang kaplano-plano sa buhay, kadalasan po walang nangyayari sa kanilang buhay. Ano po? Alam niyo po, ang diablo kasi, ang weapon niya palagi ginagamit sa mga tao ay yung fear. Ano po? Yung matakot ka sa buhay. Ano po? At hindi ka na mag-isip na ikaw ay susulong, mag-a-advance. Alam niyo po, ang Diyos po hindi ganoon. Gusto ng Diyos madiskubre natin kung ano yung nais niya sa ating mga buhay. Kaya naniniwala po ako na dapat po ang tao po ay nagpaplano ng sang-ayon sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po tayo nagpaplano para sa sarili lamang nating kagustuhan. Kailangan po mag-glorify ang Diyos sa lahat po ng ating mga plano. Pangalawa, madalas naririnig ko yung Jeremiah 29:11, Pastor, yan ay out of context, hindi dapat natin i-quote yan. Ano po? Alam niyo po, for many years, na-witness ko po sa buhay ng maraming tao, na yung nag-quote po at nag-claim ng Jeremiah 29 verse 11, marami sa kanila nag-breakthrough sa buhay. Ano po, at na-experience nila yung plano ng Diyos na maganda sa kanilang buhay. Alam niyo po, yung kadalasan sinasabi nila na yan ay out of context at hindi dapat i-quote yan para lamang sa Israel yan. Alam niyo po, kailangan po ihanay niyo lamang po yan doon sa pangako ng Panginoong Hesus sa atin po sa New Testament na John chapter 10 verse 10. Sinasabi ng Panginoon na tayo po ay binibigyan niya ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya alam niyo po, pagka nagpe-pray po kayo ng sang-ayon po sa nais ng Diyos sa inyong buhay, dun po tumutugon ang Panginoon. Bakit po? Bakit po nagwo-work ang Jeremiah 29:11? Bakit marami akong nakita mga tao nag-breakthrough sa buhay? Dahil kiniklaim nila yung Jeremiah 29 verse 11. Unang-una po kasi mahalaga sa buhay na ito na yung pong fearless tayo about our future. Ano po? Merong kinabukasan tayo, mga kapatid. Ano po? Iba, iniisip nila dapat pangambahan natin yung ating kinabukasan. Pero sa Jeremiah 29 verse 11, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos may plano para sa ating kinabukasan. Kaya alam niyo po yun ang nag-aalis ng takot. At again, uulitin ko sa inyo, ang naglilimit sa destiny ng isang tao kadalasan po ay fear and disobedience. Ano po? Yan ang kadalasang naglilimit sa atin na ma-accomplish yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, sa Jeremiah 29 verse 11, inihahayag ng Diyos yung desire niya para sa atin to prosper us, not to harm us, to give us hope and a better future. So, ibig sabihin, kailangan mag-agree lamang tayo
doon sa ninanais niya sa kanyang plano para sa atin. Ano po? Kaya kung pag-aaralan niyo po, kung ikaw naman ay lumalakad ng may pagsunod sa Panginoon, ay hindi mo dapat katakutang i-claim itong Jeremiah 29 verse 11. Panghuli, sabi ng iba, pastor, naalala ko, sabi sa Jeremiah 17 verse 9 and 10, the heart is deceitful above all else. Ano, mandaraya ang puso. Ang sabi ng Isaiah 55 verses 8 and 9, my thoughts are not your thoughts, or my ways are not your ways, sabi ng Panginoon. Kapatid, yung context ng verse na yan para po sa mga sinners. Ano po? Kaya hindi mo i-quote yan para sa iyo. Binigyan ka na ng Diyos ng binagong puso at bagong espiritu. Born again child of God ka na. At maniwala ka na meron ka ng bagong puso, bagong espiritu, sabi sa Ezekiel 36, verse 26. Ano po? At ang plano ng Diyos, nire-reveal niya sa kanyang mga anak. Ang dapat i-claim mo ay yung sinasabi sa Romans chapter 8, verse 14. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Yan po ang pangako ng Diyos sa ating nanalig sa Panginoong Jesus, yung Romans chapter 8, verse 14. Kaya lang, ito nga paalala, commit your ways, no po, to the Lord, whatever you do. Kailangan ipapasubmit mo sa Kanya, ano po. At ang sabi diyan, yung salitang commit, you must glorify God in all your plans. At kailangan handa ka ring sumunod sa Diyos kung ano yung nais niya para sa iyo as you listen to the voice of the Holy Spirit. At ang sabi ng Biblia, all your plans will succeed. Yun po ang tamang pag-interpret sa Proverbs chapter 16, verse 3. Now, in conclusion, para sa akin po ganito, ano, pagka nagplano po tayo, mahalaga yung prayer. Ano po? Kasi alam ng Diyos kung ano yung dinidesire ng ating puso. Kailangan sumang-ayon ito sa kanyang nais. Pangalawa, lagyan natin ng pananampalataya. Lahat ng pinagpipray natin, kailangan po magkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya naniniwala po ako yung declaration, ano po, i-declare mo sa buhay mo, yung nais ng Diyos sa iyong buhay. At panghuli, kailangan lumakad ka ng merong obedience. Kailangan led by the Spirit ka para ma-experience mo yung fullness ng plano ng Diyos sa iyong buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.